Zaldico, pinangalanan si dating House Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos dito sa maanumalyang flood control scam na ito. Kaya pala ang mga DDS, the end is near na daw. At kaya pala narinig ko yung isang abogado sa kampo ng mga Duterte na sinabing kung hindi magre-resign si President Bongbong Marcos ay merong isang witness na kilalang kilala niya at malapit sa kanya ang maglalabas di umano ng katotohanan. Iyan pala yan. Kaya pala ang mga DDS, vloggers, mga influencers, mga opisyalis nila, panay ang paninira kay President Bongbong Marcos at panay ang pag-suggest o hiling o panalangin na mag-resign na lang si President Bongbong Marcos. Pero basta na lang ba tayo maniniwala kay Zaldico? Tandaan po ninyo kung kanino talaga nakaalyado itong si Zaldico. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nung narinig ko ito, hindi na po ako nagulat. Dahil ilang araw na nagpapatutsada na itong mga DDS na merong lalabas na isang mahalagang witness. Dahil hindi umepekto si Gotesa, ginamit naman nila si Zaldico. Bakit kanyo? Dahil kapag napababa nila si Bongbong Marcos at naiupo si Sara Duterte, wipe out. Sino ba ang maraming kaso ngayon? Hindi ba si Zaldico? Ang mga Duterte senators tulad ni Francis Chis Escudero, Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, at si Bato de la Rosa sa ICC naman. At paparating yung impeachment ni Sara Duterte at kung ano-ano pang mga kaso. At yung mga flood control anomalies na tumuturo sa mga kaalyado nila. Umabot na nga ng Davao, di ba? Yung 51 billion ni Pulong. Kailangan nilang mabura lahat yan. At ang galing ng timing, kung kailan magkakaroon ng rally ang INC. 3 araw na nakakapagtaka kung bakit kailangan ng 3 araw. So, ito na nga ang huling alas ng mga Duterte. Ang palabasin na si Zaldico ang hero. Ilalaglag si Martin Romualdez na kadikit niya, nakasangga niya, na best friend ba niya, at si President Bongbong Marcos. Apakatanga naman ni President Bongbong Marcos na siya ang nagsiwalat ng katiwalian tapos siya pala ang may pinakamalaking kasalanan. Ganun ba kabobo ang tingin ninyo kay President Bongbong Marcos? Kayo nga, maglalabas ba kayo ng isang expose ng katiwalian kung alam niyo na babalik at babalik sa inyo lahat ng sisi at kasalanan? Yan ang gustong gawin ng mga DDS. Simula pa lang nang inihayag ni President Bongbong Marcos ang katiwalian sa DPWH, sa flood control anomalies, gawa kagad na mga kwento ang mga DDS. Kailangan ibalik natin kay Bongbong Marcos ang sisi. Dapat mapaniwala natin ang taong bayan na si Bongbong Marcos ang punot dulo ng korupsyon na ito. Sasabihin ni Zaldico yung mga insertion. Teka muna, nung bang panahon ng mga dating presidente natin, wala yung mga tinatawag na insertion? Dito lang ba sa panahon ni President Bongbong Marcos, nagkaroon ng insertions dyan sa GAA? At meron pa akong nabalitaan, hindi ba merong bilyon-bilyones na vinito si President Bongbong Marcos dyan sa GAA? At yung pinapakita ni Zaldico na dokumento, kahit na dito sa Recto ka magpunta, napakadaling pong magpagawa ng resibo. Madaling magpagawa ng dokumento. Lahat pwede nang ipeke. Ngayon, kung totoo ang sinasabi ni Zaldico, bakit hindi siya umuwi rito at magsalita under oath? Yan ang hirap sa mga DDS. Napakadali sa kanila ang magbintang. Pero ayaw naman nilang magsalita under oath. So sa tingin ninyo, mapapaniwala nyo ang taong bayan na yung taong nagsiwalat ng katiwalian ang siya naman palang numero 1 sa katiwalian? Again, sasabihin ko sa inyo, ganun ba kabobo ang tingin ninyo kay President Bongbong Marcos? Hintayin po natin kung ano ang sasabihin ni Martin Romualdez at ni President Bongbong Marcos. Mahirap pong humusga ng dahil lang sa isang expose kuno ng isang dating kaalyado na alam natin na mas kaalyado ng dating Pangulo. So, ano po ang dapat natin gawin? We have to protect the President. Magsasama-sama ang mga may masasamang balak, mga tunay na magnanakaw at mga galit sa posisyon sa gagawing rally upang mapatalsik si PBBM
at iyo po si Sara. Sinimulan sa INC rally, sinundan ng video ni Saldico, panghihikayat nila Chavit, Kong Miao Miao at iba pa upang galitin ang mga walang alam na mamamayan. Kapag nagtagumpay sila, tapos ang flood control scam. Wala ng kaso sila Saldico at ang mga Diskaya kasama ng mga senador at congressman na sangkot. Lalong hindi na nila maibabalik ang mga perang ninakaw nila. Kaya dapat po mag-isip tayo at magmatsyag. Dapat ba nating paniwalaan si Saldico? Again, umuwi ng Pilipinas, huwag mag-ala Harry Roque na hindi makauwi ng Pilipinas, dakdak na lang ng dakdak, bintang na lang ng bintang, wala namang maipakitang ebidensya. Yung ebidensya ni Saldico, again, pumunta ka ng rekto, o kahit sa bahay niyo, sa computer ninyo napakadaling gumawa ng mga dokumento. Kung talagang totoo yung mga paratang, bakit hindi siya umuwi? Bakit hindi niya harapin ang taong bayan? Mag-take ng oath at humarap sa ICI tulad ng ginawa ni Congressman Martin Romualdez. Kasi kapag totoo ka, hindi ka natatakot sa oath. Ang takot lang sa oath ay yung may sabit. Malinaw ang pattern. Ayaw nilang humarap sa tunay na proseso kung saan bawal ang script, bawal ang acting, bawal ang drama. Guluhin ang taong bayan, lituhin ang narrative, ilayo ang atensyon sa katotohanang may mga kasong darating at may mga makukulong. Bakit ngayon lang? Like days before the INC rally? At bakit matapos magsalita si Pangulong Bongbong Marcos na tapos na ang maliligayang araw nila? Cornered animals create noise, not truth. Desperation yan, hindi katapangan. At ang pinaka-obvious, gusto nilang iangat si VP para may safety net sila kapag dumating ang totoong hustisya. Pero malinaw ang realidad. Ang motibo nila ay election-style power grab. At kung totoo man siya o hindi, isa lang ang sure. Hindi siya handang magsabi ng totoo sa ilalim ng panunumpa. At doon pa lang, bagsak na sila. Para sa akin naman, isa lang ang dapat nilang gawin. Pauwiin nila si Saldico, paharapin nila sa hearing at sumailalim sa oath. Mag-take siya ng oath. Dumaan sa cross-examination. Kasi sabi ko nga sa inyo, napakadali pong magbintang. At diyan po eksperto ang mga DDS. Magbibintang, wala namang konkretong ebidensyang mailabas. Sasabihin nyo, ebidensya na yung pinakita ni Saldico na dokumento. Saan niya pinagawa? Dali niya rito, ipa-authenticate kung totoo man yung mga dokumentong pinakita niya. Pero, kung kayo po ay nag-iisip, ang ganda naman ng script, ang ganda ng daloy ng kanilang istorya. At lahat ng ginagawa nila, mula sa paninira, mula sa pagtawag ng Marcos resign, mula sa paglabas ni Gotesa, mula sa paglabas ni Saldico, saan tutungo lahat yan? Sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kailangan talaga ng 3 araw pa para makapag-build up sila ng momentum, para galitin nila ang taong bayan, para sapilitan nilang matanggal si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Again, mag-isip po kayo. Si Bongbong Marcos ang nagsiwalat ng katiwalian, tapos siya rin pala ang punot dulo ng katiwalian. Sa tingin ninyo, kung totoong sabit si President Bongbong Marcos dyan, isisiwalat pa niya yung korupsyon sa DPWH? Gamitin po natin ng tama yung utak natin. So kung totoo ang sinasabi ni Saldico, umuwi ka ng Pilipinas at dito mo ilabas lahat ng ebidensya mo. Maganda ngang panoorin kapag nagkita in person uli si dating House Speaker Martin Romualdez at si dating Representative Saldico. Again, last-ditch effort ng mga DDS para galitin ang taong bayan at sapilitang iupo si Sara Duterte sa pwesto ni Bongbong Marcos. Hindi ba amoy na amoy ang lansa sa script nila? Kayo po, ano ang masasabi nyo? Naniniwala ba kayo sa expose ni Saldico? But again, lahat po gagawin ng kampo ng mga Duterte para makuha nila ang gusto nila.
ang gawing presidente si Sara Duterte nang hindi na naghihintay ng 2028 elections. Alam ko naman na alam ni President Bongbong Marcos itong mga kaganapan na ito at hindi siya basta-basta magpapatinag. Pero para sa atin po, we have to protect the President. Dahil masyado na pong bugbog ang ating Presidente. Lahat ginagawa para malinis ang ating bansa sa korupsyon, tapos ituturo pa sa kanya na siya ang utak ng korupsyon only in the Philippines. Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.